Nagising ang lalaki mula sa malalim na pagtulog, at nakita niyang kinakain ng isang higanteng langgam ang kanyang binti. Pagkatapos niyang itaboy ito, isang gagamba naman ang gumapang palabas sa dilim. Mas malaki ito. Hindi ito isang kakaibang mundo, kundi ang lalaki ay nagkaroon ng kakaibang sakit. Ang kanyang katawan ay misteryosong lumiit, mas maliit pa kaysa sa mga insekto. Ang mga insekto at maliliit na hayop, na dati hindi nakakapinsala sa tao ay naging lubhang mapanganib. Sa simula, may masayang pamilya si Paul. Isang araw, pumunta siya sa dalampasigan para lumangoy mag-isa. Habang lumulutang siya sa dagat at tumitingala, napansin niyang dahan-dahang umiikot ang puting ulap. Isang kaisipan ang bumulwak sa kanyang puso sa sandaling iyon. Lubos na naramdaman ni Paul kung gaano siya kaliit, at walang halaga sa malawak na mundong ito. Mula rin sa araw na iyon, unti-unti niyang napagtanto na may nagbabago. Una, tila tumaas ang shower. Ang kamiseta na dati masikip sa katawan, ay biglang humaba. Noong una, nagtataka lang si Paul at hindi pinansin. Hanggang isang linggo pagkatapos, napansin niyang, hindi na niya maisuot ang kamiseta. Pamayat ba siya kamakailan? Lalong naramdaman ni Paul na may mali, kaya agad siyang nagpunta sa ospital para magpatingin. At tama nga, ang taas niya ay bumaba mula 1.8 metro patungong 1.76 metro. Gayunpaman, ipinaliwanag ng doktor na normal lang ito. Dahil aniya, ang mga buto at kalamnan ay may tendensyang lumiliit habang tumatanda, ngunit hindi sumang-ayon si Paul dito. Ang maliliit na detalye na nakikita niya sa pang-araw-araw na buhay ay nagsasabi ng isang bagay. Unti-unti siyang lumiliit, hanggang 20 araw pagkatapos ng paglangoy, habang naliligo si Paul, biglang nahulog ang kanyang singsing sa kasal. Doon niya lang napagtanto na mas maliit na siya kaysa sa kanyang asawa. Sa wakas ay napagtanto ni Paul ang bigat ng problema, kaya agad siyang pumunta sa ospital para sa isang komprehensibong pagsusuri. Gayunpaman, ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri na normal ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kanyang katawan. Ang kanyang taas lang ang naging 1.65 metro at bumaba rin ang kanyang timbang. Ngunit para sa kakaibang fenomeno na ito, hindi rin makahanap ang doktor ng tiyak na dahilan. Dahil ang mga tisyo at organo sa katawan ni Paul ay pantay-pantay at proporsyonal na lumiit, hindi pa sila nakaranas ng ganitong sitwasyon dati. Ang mga salita ng doktor ay tuluyang nagpaguho sa mundo ni Paul. Sa mga araw na ito, araw-araw siyang nagigising mula sa bangungot. Malinaw niyang nararamdaman na lumiliit ang kanyang katawan. Ngunit wala siyang magawa para pigilan ito. Sa loob ng isang buong buwan, abala ang kanyang asawa sa pag-aalala sa sakit ni Paul. Nakikita niyang paliit ang katawan ng kanyang asawa. Ngayon ay kasing laki na lang ng isang sanggol, puno ng pag-aalala at pagkalito ang kanyang mga mata. Dahil sa takot na masaktan ng pusa si Paul, pinalayas na lang ng asawa ang pusa. Matapos papasukin ng anak sa silid-aklatan, sa wakas ay sinabi na niya ang matagal na niyang pinag-iisipan. Iyon ay ang ibenta ang bahay na ito, para bayaran ang napakataas na gastusin sa ospital ng kanyang asawa. Gayunpaman, ayaw pumayag ni Paul dahil tanging sa sarili niyang bahay lang niya mararamdaman ang kaunting seguridad. Bukod pa rito, pagod na si Paul sa paulit-ulit na pagsusuri. Nagpasya siyang hindi na kailanman pupunta sa ospital para magpagamot. Wala siyang sakit. Ayaw na niyang maging guinea pig sa ospital. Ang nalulungkot na asawa ay umiyak ng malakas habang pinupunasan ang kanyang luha at mabilis na umalis. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-aaway na ito, lubos na nag-isip si Paul. Kung tutuusin, hindi naman gumagaling ang sakit na ito. Mas mabuting huwag na lang itong pansinin, at subukang tamasahin ang mga sandali ng kasalukuyan. Kung tutuusin, mayroon ding pakinabang ang maliit na katawan. Kahit papaano ay maaaring palitan ang mga manika, ang mga laruan ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan ang isang bagong problema. Ang tunog ng pag-uusap na dati pamilyar, ngayon ay lumampas na sa limitasyon ng kanyang pandinig. Si Paul ngayon ay lalong nagiging parang isang maliit at mahinang insekto. Upang patunayan na maayos pa rin siya, hinanap niya ang kawil upang gumawa ng climbing kit. Gayunpaman, biglang dumating ang aksidente. Mula sa likuran, biglang narinig ang pamilyar na huni ng pusa. Ang dating cute at maliit na alagang pusa ay naging isang higanteng halimaw. Sa sobrang takot, nanginginig ang buong katawan niya at hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang tiyan ng kawil. Nagmamadali niyang hinubad ang duguan niyang damit, at nakita ang pusa na dinidilaan ang labi nito. Mukhang handa itong manghuli anumang oras. Kinuha ni Paul ang karayom sa tabi at tumalikod upang magtago sa siwang sa ilalim ng aparador. Ngunit hindi niya inaasahan na ilalabas ng pusa ang kuko nito. Automatikong umatras si Paul. Bunga nito, nahulog siya sa madilim na silong. Mabuti na lang at maraming plastic bag sa sahig. Bahagya lang siyang nahilo at hindi naman siya malubhang nasaktan. Sa sandaling ito, umuwi ang kanyang asawa at natuklasan na nawawala si Paul. Nagmamadali siyang naghanap sa lahat ng dako, ngunit gaano man kalakas ang sigaw ni Paul
Ang naririnig lang ng asawa ay ang mahinang huni ng insekto. Nakita niya ang duguan na damit ni Paul na hinubad, kaya inakala niyang pumasok ang pusa sa bahay at kinain ang kanyang asawa. Ikaw ba ang gumawa nito? Bakit ganoon? Nang makita niyang malungkot na umalis ang kanyang asawa, natakot si Paul. Dahil sa kasalukuyang laki niya, hindi niya kayang umakyat sa ganoong kataas na hagdanan. Matapos makahanap ng basahan para ipambalot sa sarili, nagsimulang maghanap si Paul sa loob ng basement. Kahit alam niyang nakulong siya rito, hindi niya gustong umupo at hintayin ang kamatayan. Alam ni Paul na may kaunting tagas ang tubo ng tangke ng tubig, na maaaring makapawi sa kanyang uhaw, at makalinis din ng sugat sa kanyang tiyan. Ganoon lang siya sa malamig na basement sa loob ng isang gabi. Kinabukasan, paggising niya, nagsimulang sumigaw si Paul palabas. Sa puntong ito, napagtanto rin niya na kahit makaakyat siya sa mga hagdan, hindi niya mabubuksan ang pinto ng basement. Nandito si Tatay Mia. Nagsimula nang maghanap si Paul ng ibang paraan para makatakas. Nakakita siya ng kalahating piraso ng tise sa sulok at ginamit ang lahat ng lakas niya para isulat ang pangalan niya sa hagdanan. Sa ganitong malinaw na paalala, sigurado siyang mas magiging maingat ang sino mang makakita nito. Pagkatapos niyang matapos ang lahat ng ito, naghanda si Paul na maghanap ng pagkain. Naalala niya na ilang araw na ang nakalipas, naglagay siya ng bitag ng daga sa sulok. Ang keso sa ibabaw ay malamang na nakakain pa. Ginamit niya ang karayom para itaboy ang mga langgam sa ibabaw. Hindi agad kumain si Paul, kundi kailangan muna niyang i-activate ang mekanismo ng bitag. Nakahanap siya ng matalim na pako at ginamit ito para hampasin ang bitag. Matapos kumpirmahing hindi na gumagana ang bitag, agad na kinuha ni Paul ang isang piraso ng keso. Ngunit habang masarap siyang kumakain, isang gagamba ang lumitaw sa likuran niya. Iwinagayway ni Paul ang bakal na karayom at pinalayas ito. Dagdag pa, sa panahong ito, malaki pa rin ang sukat ng kanyang katawan. Sa huli, umatras ang gagamba. Gayunpaman, matapos ang insidenteng ito, nagsimula rin siyang mapagtanto ang panganib ng silong. Maraming insekto, daga, at langgam ang naninirahan dito. Kahit ano sa mga ito ay maaaring kumitil sa iyong maliit na buhay. Si Paul, na basang-basa sa pawis sa sobrang pagod, ay sa wakas ay nakagawa ng maliit na butas sa curtain. Ang lugar na ito, na dating lalagyan ng libro, ay ngayon ay magagamit bilang pansamantalang tulugan. Matapos gamitin ang lumang libro upang takpan ang pinto, sa wakas ay nakatulog na si Paul ng payapa. Ang oras ay lumipas nang hindi namamalayan. Kapag nagugutom siya, kakain siya ng isang piraso ng keso. Sa panahong ito, paminsan-minsan ay naririnig niya ang mga yabag sa itaas. Nakakalungkot, wala nang bumaba dito. Hindi maiwasan ni Paul na makaramdam ng lungkot. Kung walang darating para iligtas siya, maaga o huli ay mamamatay siya rito. Bukod sa mauubos din ang keso, ang pinakamahalaga ay patuloy na lumiliit ang kanyang katawan. Para mabuhay ng mas matagal, nagpasya si Paul na kumilos muna. Papatayin niya ang gagamba na nagtatago sa kanya. Sa ngayon, mas malaki pa rin siya ng kaunti kaysa sa kalaban. Ngunit ang gagamba ay napakatuso. Umikot ito sa likod niya at biglang inatake siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas si Paul at nahulog sa aquarium. Sa kabutihang palad, ang mga goldfish sa tubig ay napakabait. Hindi sila naging biktima ni Paul na basang-basa ang katawan nang umakyat siya mula sa aquarium. Sa pagkakataong ito, naisip niya ang isang paraan para harapin ang gagamba. Ito ay ang paggamit ng takip ng bote para makuha ang atensyon ng kalaban. Gayunpaman, ang gagamba ay may napakatalas na pandama. Iniwan nito ang takip ng bote at kusang loob na inatake siya. Pagkatapos ng ilang laban, malungkot na natuklasan ni Paul na hindi na siya kalaban ng gagamba. Hawak ang bakal na karayom, mabilis siyang umatras habang lumalaban. Na-corner sa kritikal na sandali, kinuha niya ang isang piraso ng kahoy sa lupa, at paulit-ulit na sinaksak ang gagamba. Nahirapan itong umatras, tahimik nitong tinalikuran ng pag-atake, mabilis na nagtago sa dilim at nawala. Nang medyo nakabawi na siya ng lakas, nakahanap muli si Paul ng ilang basurang papel, hawak ang posporo na kasing taas niya. Matapos tumakbo pabalik-balik ng ilang beses, sa wakas ay nakasindi rin siya ng apoy. Nararamdaman ang init na patuloy na lumalabas. Sa wakas, nakaramdam din si Paul ng kaunting kapanatagan. Marahil ay hindi na rin maglalakas loob lumapit ang gagamba. Ngunit sa madilim at malungkot na gabing ito, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang anak. Lumipas na ang 20 araw, at kahit na araw-araw na nagsasanay si Paul, hindi pa rin niya mapigil ang lumiit ng malaki ang kanyang katawan. Nang araw na iyon, sa wakas ay bumukas ang pinto ng basement. Ngunit ang bumaba ay hindi ang kanyang asawa at anak, kundi ang real estate agent mula sa malapit. Masakit na tinakpan ni Paul ang kanyang mga tainga. Ngayon kahit ang tunog ng mga yapak ng tao ay hindi na kayang tiisin ng kanyang eardrums. Sa wakas ay nahintay niya ang pag-alis ng kalaban. Muling bumalik sa dilim ang basement. Napagtanto ni Paul ang kasalukuyang sitwasyon.
Iniisip na ibebenta ng kanyang asawa ang bahay, marahil ay hindi na siya muling papasok sa basement na ito. Biglang may narinig na ingay mula sa likuran. Isa na namang lamok ang lumalapit kay Paul, na parang humaharap sa isang malaking kaaway. Handa siyang kumilos anumang oras. Sa kabutihang palad, lumipad lang ang lamok sa paligid, at lumipad palabas ng bintana. Gayunpaman, ipinaalala rin ito kay Paul, na sa kasalukuyan, ang kanyang laki ay hindi mas malaki kaysa sa lamok. Marahil ay makakagapang lamang siya palabas sa pamamagitan ng pagdaan sa lambat ng bintana, sa pagtingin sa mga larwang sundalo na parang higanti sa harap niya. Alam ni Paul na ito ang tanging paraan para mabuhay siya. Matapos kainin ang huling piraso ng keso, nagsimula siyang gumapang pataas sa mga butil ng kahoy. Mukhang may benepisyo rin ang maliit na katawan. Matapos ang maraming pagsisikap, sa wakas ay nakaakyat din si Paul sa ibabaw ng mesa at tumingin sa unahan. Ikinaway ni Paul ang kanyang ulo para alisin ang magulong pag-iisip. Gamit ang kanyang mga paa, umakyat siya sa butas ng pader. Gayunpaman, ilang hakbang pa lang ang kanyang nalalakad nang makita niya ang makapal na sapot ng gagamba. Tahimik sanang dadaan si Paul, ngunit hindi niya inaasahang mahawakan ng kanyang balikat ang isang hibla ng sapot. Agad na napansin ng gagamba ang kanyang presensya. Pinagpapawisan si Paul habang tinitingnan ng dambuhalang nilalang sa kanyang harapan. Patuloy siyang umatras habang naghahanda itong sumalakay. Isang insekto ang aksidenteng lumipad sa sapot ng gagamba. Agad na lumingon ang malaking gagamba, malinaw na mas gusto nito ang mas matabang biktima. Nakahinga ng maluwag si Paul matapos makaligtas sa bingit ng kamatayan. Pagkatapos, walang tigil siyang tumakbo patungo sa bintana, ngunit hindi niya inaasahan na hindi pa rin makakadaan ang kanyang katawan sa lambat. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Paul, sa kasalukuyang bilis ng kanyang pagliit. Malapit na siyang makalabas. Hindi niya inaasahan na kinabukasan ng umaga, nagising si Paul sa matinding sakit. Lumabas na may 2 langgam na ngumunguya sa kanyang binti. Hirap na hirap siyang paalisin ang kalaban, pero ang gagamba naman ang lumapit. Mabilis na lumingon si Paul, at sa wakas ay nakalusot na siya sa rehas. Ang gagamba sa kabilang panig ay tanging panghihinayang lamang ang naipakita. Hindi niya namalaya na gumagabi na, nag-iisa si Paul na naglalakad sa damuhan sa ilang. Nakita niya ang isang dambuhalang gamo-gamo na sumasayaw sa himpapawid. Hindi niya namalaya na puno na ng luha ang kanyang mga mata. Dahil kahit anong pilit niyang makatakas mula sa basement, ang kanyang asawa at anak ay matagal nang lumipat sa hindi malamang lugar. Sa kasalukuyang lakas ni Paul, ang muling pagsasama-sama sa kanila ay tila imposible. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, ang kanyang anak ay tiyak na katulad niya ngayon. Parehong nakatingin sa kaakit-akit na kalangitan na ito. Si Paul ay walang malay na nakaramdam ng ginhawa dahil sa mundong ito. Gaano man siya kaliit, siya, tulad ng iba, ay isang maliit na nilalang. Sa malawak na mundong ito, ang tanging pagkakaiba ay marami na silang magagandang alaala ng kanyang anak. Naniniwala si Paul na ang pagdadala ng magagandang alaala bilang baon sa kanyang maikli at munting buhay ay tiyak na mamumukadkad sa ibang ganda. Sige, hanggang dito na lang ang video ngayon. Kung nagustuhan ninyo, paki-like, mag-comment at mag-subscribe sa channel para suportahan kami. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli.